Kumusta mga amigo? May matapang na pahayag si dating NBA champion Channing Frye patungkol sa roster ng Lakers at Sir Williams. Ibinahagi ang dapat asahan sa kanya ng Lakers. Nag-iba talaga ang itsura ng Lakers this off-season. Umalis sina LeBron James, Marcus Smart, Rui Hachimura. Pero pumasok naman sina Walker Kessler, Colin Sexton, Kevon Looney, Quentin Grimes, Sir Williams, Sandro at Matisse Thybulle. Dahil dito, marami ang naniniwala na kabilang pa rin sila sa mga contenders sa West, lalo pat 4th seed sila last season. Pero ayon kay Frye, sobrang overrated ang ganong take. Diretso niyang sinabi na hindi niya gusto ang pagkakabuild ng roster ng Lakers ngayon. Sa tingin niya, matatalo ng mga teams tulad ng Denver, Minnesota, OKC, Houston, kahit pa daw Phoenix Suns at Utah Jazz ang Lakers. Grabe yun ha, halos lahat ng malalaking pangalan sa West ay minention niya na. Dagdag pa ni Frye, hindi daw si Luka ang problema. Ang issue, sino ang nasa paligid niya. Malinaw niyang sinabi na kailangan ng Lakers ng mga prime athlete sa bawat posisyon, sa center, sa forward at sa wing defenders para talagang gumana ang sistema nila. At sa ngayon, hindi pa raw ganoon kalalim ang roster ng Lakers. May comparison din siya sa Mavericks noong 2024 kung saan niya nakaabot ito sa finals. Ayon kay Frye, mas malaki at mas may depensa yung Dallas frontcourt noon kumpara sa Lakers ngayon. At ito ang pinaka-red flag para sa akin, ang depensa. Alam nyo naman, mahina sa defense ang mga team ni Luka historically. At sa tingin ni Frye, hindi pa rin sapat ang ginawang moves ng Lakers para dyan kahit pa yung Kessler signing. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa playoff race? Kung tama si Frye, mahihirapan ng Lakers na tumapat sa mga elite team sa West kapag dumating na ang playoffs. Ano sa tingin nyo mga amigo? Magiging real contender ba ang Lakers o tama si Frye na kulang pa sila? Isa sa nakuha ng Lakers this off-season ay itong si Sir Williams in 1-year deal worth $2.8 million. Ibinahagi niya kung ano ang maaasahan sa kanya ng Laker fans. Ayon kay Williams, sobrang saya niya na nakabalik sa Lakers. Literal daw na parang panaginip para sa kanya dahil doon siya lumaki bilang fan. Sinabi rin niya na excited na siyang maglaro sa harap ng mga fans ng Lakers. Binanggit niya kung ano talaga ang idudulot niya sa court. Sabi niya, asahan daw ng mga fans ang energy at hard work galing sa kanya, lalo na sa defensive ends. Handa raw siyang mag-guard sa pinakamagaling na player ng kalaban at gagawa siya ng mga little things na kailangan para manalo. Ibig sabihin yung mga hustle plays na hindi laging napapansin pero malaki ang tulong. Magkakasama ulit sila ni Bron James. Dati silang magkasama sa Sierra Canyon High School kung saan senior na si Williams noon at freshman pa lang si Bronny. Ngayon magkasama na naman sila pero sa NBA level na. Sa tingin ko malaking factor to para sa chemistry ng roster. Hindi lang laro ang pinag-uusapan dito. May existing bond na sila bago pa man sila naging teammates sa Lakers. Last season si Williams ay uma-average ng 10.2 points, 2.4 rebounds, 1.1 assists, 1.4 steals at 0.4 blocks while shooting 42.5% from the field. Ano ang ibig sabihin nito para sa Lakers kung mapapanatili nila yung energy na nabanggit ni Williams sa buong roster? Malaking tulong yon sa depth nila papasok sa playoffs, lalo na sa defensive ends na madalas naging weakness ng mga local lead teams.